So, global update tayo ngayon mga sangkay patungkol po sa nagaganap na digmaan doon po sa Middle East. At alam naman po natin, Israel mga sangkay, nasa isang malaking problema ngayon na sila mismo ang gumagawa ng pamaraan na para matapos ito. At ngayon, mayroon pong malaking pasabog, no? Dahil nga po itong mga Palestinians, nagsalita po. At marami po silang sinabi dito, mga sangkay, na ikagugulat po ito ng marami, especially po yung mga sinasabing sumusuporta po sa mga kalaban ng Israel. And anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, mag-react po tayo sa video na ito. Ito po ay tungkol po sa nagaganap doon po sa Gaza. Okay? Itong sinasabing na ang mga Gazans ay nag-speak out na di umano against sa ginagawa nitong mga kalaban ng Israel na sinasabing, di ba, marami pong international leaders ang sinasabi nila mga sangkay na itong mga kalaban ng Israel, yung kakampi ng Palestinians, but no guys. Ito po, pakinggan po natin ang balita. And as the IDF continues advancing and rooting out Hamas terrorists, the people of Gaza are speaking out, no longer afraid of Hamas's grip. This is a clip we filmed earlier that breaks it down. Let's take a look. As the IDF continues its mission to eliminate Hamas, more and more Palestinian civilians are feeling emboldened to speak out against Hamas and its reign of oppression and brutality. Now, I know what you're thinking. Why believe me? What do I know? So don't take it from me. Hear it directly from the Palestinians themselves. Directly mga sangkay mula po sa Palestinians. Hindi sa kung sino-sino lamang po na nagkikwento, kagaya po ng ilang influencer, mga sangkay na tinutuligsa ang Israel. Ngayon, mga Palestinians, ayan po tingnan po natin. Palestine will be free! Palestine will be free! No, not them. Most of them are not even Palestinians, and many of them don't even know where Gaza is on a map. So, ayan, mga sangkay yung mga nakita nyo na nagpuprotesta, ito po di umano ay mga sumusuporta sa Palestinians. Subalit, hindi naman talaga sila Palestinians, di umano. Yung mga nagsasabing free Palestinians, and wala po silang idea or information na malalim kung ano ang nagaganap doon po sa Gaza. We'll get back to them soon. I'm talking about real Palestinians. Those Real Palestinians. living inside Gaza. Living inside Gaza. Yung mga Palestinians mismo na naroon mismo sa Gaza. وإن الله على نصرهم لقدير. عليك يا حماس أشكيك إلى الله يا حماس حسبنا الله ونعم الوكيل. And then there's this. Gazans who had to flee their homes due to the war. They don't blame Israel. They blame Hamas. Hindi nila biniblame ang Israel, mga sangkay sa nangyayari doon sa Gaza. Alam niyo sino biniblame? Itong mga kalaban ng Israel na nag-umpisa po ng kaguluhan dyan sa Middle East noong October 7. ولا ابو العبد ابو حمزه الغابه من الشاطئ بقول انت اكبر عميل انت مشعل عميل حسبي الله وانت النعم الوكيل. Tingnan nyo mabuti mga sangkaya yung ano tawag dito, yung caption niya, mababasa nyo po dyan kung ano po yung sinasabi nila sa mga kalaban ng Israel na tinitwist ngayon ang story na sinasabi na ang masama ay Israel. Subalit, ayan po mga sangkay, mismong itong mga taong to ang nagsasalita kung ano nga ba talaga ang totoo. And here a wounded man who has nowhere to go. Notice how at the end he's cut off, told to shut up and not speak out against Hamas. This happens a lot when Palestinians don't stick to the Hamas narrative. وين استاذ حماس؟ نصهم في الارض يا ناس نصهم هاجين برا. Nasaan na daw po itong mga taong to? Nandyan sila sa ilalim ng underground. At ito, they are living in hotels, having fun, kasama po yung kanilang mga anak. Itutukoy po dito yung mga leader ng kalaban ng Israel. You know, who are they?
and what they are doing against Israel and against Palestinians. So if they are good people, kagaya po ng sinasabi ng iba, then a very simple question, bakit nila ginawa ang pagtatayo ng kampo sa ilalim ng lupa na ang ibabaw mga sangkay ay busy area, hospitals, universities, or schools, apartments, at marami pa pong iba? Bakit nila ginawa yon? So, in honest opinion, they are not good people. Itong mga kalaban ng Israel ay mga monsters na kahit po itong Palestinians, kaya po nilang isubo sa digmaan. Itong Palestinian po siyang, isa pong Palestinian ang nagsasalita. في الشمال ودهم على الجنوب واحنا بنستنى ايش نساوي؟ وين كان حماس؟ وين ازداد حماس؟ وينكم يا قاين حماس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. Even Baga, pagbabayaran nyo ito sa Diyos, sabi po ng isang Palestinian. Itong ginawa nito mga kalaban ng Israel. Kasi, itong mga taong to, kawawa po talaga yung nangyayari. Sila po yung unang-unang tinatamaan sa digmaan na ito. At yung mga nasasama sa digmaan, nasasama po sa matinding bakbakan, mga sangkay, sila po yung mga taong pinapag-stay nitong kalaban ng Israel. Gusto nila, andun lang sila. Bakit? Kasi may panangga sila laban sa Israel kapag nandun itong Palestinians. At ito mga sangkay, malaking pasabog ito na dapat pumalaman ng mga tao sa buong mundo. Ayan o, Gazans speak out against the enemy of Israel. And you know them. children are speaking out against Hamas. شو بتقولي للمقاومة؟ Ito, bata naman mga sangkay, oh. Anong kanyang sasabihin? يعني هم حطوا العرب بخطر يعني هم طلقت تحت They are hiding in the tunnels. And meanwhile, we citizens are dead. Young men, women and children. الانفاق واحنا الضحايا اللي بتروح ناس مدنيين يعني شباب مدنيه واطفال. These are just a few examples of actual Palestinians speaking out against Hamas. They are the ones living in Gaza. They are the ones truly suffering from Hamas. Gaza received billions of dollars in aid, and instead of building a paradise, Hamas funneled the money to line its own pockets. Its leaders are billionaires living a life of luxury abroad. Grabe. And what money was left, they used for building terror tunnels and infrastructure, not to care for their own civilians. Instead of building their homes, gawing paradise ang Gaza, anong ginawa nila? Pinatayo po ng mga tunnel, binulsa po yung pera, yung malaking budget na pwede sanang ipampagawa ng kung ano-ano mga proyekto sa Gaza. Ginawa po nila, pinaghati-hatian nitong mga leaders, mga sangkay. Leader na kalaban ngayon ng Israel. So yan po yung realidad na nangyayari, hindi po alam ng marami. Yan po, Gaza na po ang nagsasalita. They even admit it themselves. نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من Basahin nyo mabuti ha, yung caption mga sangkay. والاستهداف هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات نحمي مقاتلين من الأنفاق أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم. So there you have it, straight from real Palestinians. Oh, and back to the so-called pro-Palestinians protesting in Western countries. You're not supporting Palestinian civilians, you're supporting Hamas. From the river to the sea, free, free Palestine, Intifada, and all these slogans you like to shout, those are taken directly from Hamas. They call for genocide of Israelis and more attacks like October 7th.
You live your comfortable lives in the West, echo Hamas propaganda, and enable them to continue to oppress real Palestinians in Gaza. If you really cared about Palestinians, real Palestinian civilians like those we heard from, you would be out in the streets calling for Hamas to unconditionally surrender. Otherwise, you're not pro-Palestinian. You're just anti-Israel. Ganda na sinabi, no? Baka hindi ka talaga Palestinian. Hindi ka pro-Palestinian. Ikaw ay talagang anti-Israel lamang. Kasi if you are pro-Palestinian, then common sense, no? Makikita nyo mga sangkay, bakit nadadamay sila? Inadmit mismo nila, yung kampo na nasa ilalim ng lupa, yung mga tunnel na yan, sabi po doon, yun po yung pumoprotekta sa kanila. At yung UN, mga sangkay, rest back po. Sila pa yung nagre-rest back, mga sangkay. Yan po ang nangyayari. Pero yung real Palestinians, the people who lives in Gaza, then, yan po, mababasa po natin, makikita po natin, ano po yung kanilang sinasabi against the enemy of Israel. Ngayon, mga sangkay, nalaman na po natin ang totoo. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Lalo na po yung mga born-again Christians dyan. Nag-upload po kasi ako dito ng mga video about sa Bible, about po sa nangyayari sa ating mundo, related sa Biblia. So, hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, kapag nakita niyo na Sangkay Revelation, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.